Hello mga mi, i-share ko na nga sa inyo yung naging experience namin sa Laia, Batangas. Matagal-tagal na nga rin nung huli kami nag-beach ka naman lahat kami ay excited. At syempre, meron dito yung pinaka-excited ang may-ari ng resort. Ayan si Madam. Kung makatanggal ng salamin, akala mo takapagmana ng mga lupa. Hayaan mo nak may mamanahin ka naman kay mami yung mga lupa ko sa kuko. At syempre, hindi magpapahuli ang mami nyo. Kailangan for the aura at pag may paglabas tayo ng bugelya rito, Chars. Aura-araw nga muna ako dyan at pinapanood ko nga lang silang naliligo dahil plano ko maya-maya pa ako maliligo. Syempre, si Jeya hindi na magpapahuli at sumama na nga sa lola niya mag-swimming. At bago nyo nga makita ang bathing suit na susuotin ko, ikukwento ko muna sa inyo kung paano kami nakarating dito. So, gabi kami aalis. Natutulog na nga si Jeya ng mga oras na yan kasi bubuhatin ko na lang siya kapag aalis na kami. At kasama nga pala namin si Kuya King at si Jejemon. Si Kuya King, sasapatusan ko kasi para hindi niya magasgasan yung van. Sinasamantala ko lang mag-asikaso dito ngayon habang nag-aasikaso pa silang magkarga ng mga gamit namin sa sasakyan. Inaayos na rin kasi ni Papa yung kama namin. Oo, may kama talaga kami dyan. O, may airbed akong nilagay. Actually, pang kotse yan, pero kasya naman siya sa van. 4 hours kasi yung biyahe at hindi ko kakayanin dahil kaka-out ko nga lang at medyo pagod ang lola nyo kaya kailangan ko makahiga ng maayos. At para makadede din ng maayos si Jeya. So kung gusto nyo rin yan, lalagay ko na lang yung link sa comment section ng airbed. Sobrang komportable nga nito, kaya naman pagising namin, nandito na nga kami sa may Batangas. O diba ang fresh namin ni Jeya kasi ang sarap ng tulog namin. Kapag bumili nga pala kayo nitong airbed, may kasama na siyang air pillow din. Pagdating nga pala namin dito sa Batangas, umuulambon at parang masama pa ang panahon. At nananalangin na nga kami na sana hindi malakas yung alon. At nagagalit na nga si Jeya, pinapatigil na yung ulan kasi nga magbe-beach siya. At dahil dyan kakanta na nga si Jeya ang kanyang favorite song. At naka-stop nga pala kami ngayon para bumili ng tilapia at ng squid. Naghahanap nga sana kami ng palengke dito, kaya lang parang wala naman kaming nakita. At pagdating na nga namin dito sa resort, tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Papa siya! Tinatawag nga ni Jay yung papa niya kasi nga una silang bumaba. Inuna muna nga yung mga gamit kasi ang lakas ng ulan. Ito pala yung kinuha naming cottage. Meron tong electric fan, dalawa. Diyan sa baba siya sa taas na kama. 9 adults nga pala kami at ito yung nirecommend sa amin nung may-ari. At kasya naman kami dito kasi since day tour lang din naman kami. At marami rin palang saksakan dito kaya nakapagdala kami ng initan ng tubig at saka ng rice cooker. Atat na nga si Jay ang makita yung beach kaya naman inayusan ko na siya kagad. Ang bathing suit yung dala ko sa kanya kasi para pag nag-unlaw siya ngayon, meron pa siyang gagamitin mamaya. Are you ready? In 3, 2, 1, go! At dahil dyan, magbe-breakfast ka muna kasi hindi pa tayo kumakain nga. Maya pupunta na tayo sa beach. Buti nga at may naglalako ng taho dito. At may instant breakfast na nga si Jeya kasi yung kakainin namin iniihaw pa. May designated area lang sila dito ng ihawan tsaka hugasan ng mga plato. Sa mga outing talaga, hindi mawawala ang barbecue. At iniihaw na nga din yung tilapia na binili namin kanina. Ang swerte nga namin dito sa resort dahil kami lang yung naka-stay dito ngayon. Babe! Solong-solo namin itong place kaya lahat naman talaga ay pinastuhan na namin. At itong si Kuya King nga ay may sarili pang kubo. Chars. Kinukulit na nga ako ni Jay at pumunta na daw kami sa beach kaya ito ngayon nagtatatakbo na papunta dun. Ini-encourage ko talaga si Jay ang mag-free play kasi mas nakaka-encourage siya ng confidence niya at saka mas nagiging matalino si Jeya. Pero palagi ko namang sinisigurado na nandyan ako sa likod niya na nakaalalay sa kanya. Dahil dyan, babalik muna kami sa kubo kasi nakalimutan ko lagyan si Jeya ng sunscreen. Haha. At nakalimutan ko hindi pa pala ako kumain. Buti na lang meron din kami dalang cup noodles. At ito nga yung ginagamit kong sunscreen ni Jeya, yung Unilove sunscreen. Maganda kasi ito sa sensitive skin ng baby natin kasi gentle and mild scent lang siya. At SPF 30 na rin pala ito. Minimake sure ko talaga na buong katawan niya ay meron para protected siya from UV rays. At dahil nga sobrang gentle lang nito sa skin, ito na lang din yung ginagamit ko sa mukha ni Jeya. Tinan mo naman feel na feel niya. Facial yarn. Kailangan talaga to ni Jeya
Jeya dahil kanina umuulan, 'di ba? Ay ngayon, ang tirik na yung araw. Buti na lang meron din akong dalang sunscreen. Ito nga pala yung sunscreen ni Rosmar, SPF 60 ito. Gustong-gusto ko yung amoy nito, fruity scent siya. At alam niyo ba, free ko lang to nakuha. Bumili lang ako ng bagong sabon ni Rosmar, yung Hydra Peeling Soap. Kung gusto niyo rin dito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Ready na nga kami magbilad. Ay, maglaro pala dito sa sand. Pagdating nga namin dito, ay naalala ko, may nakalimutan na naman pala ako. Nakalimutan kong kunin yung sand toys ni Jeya. Habang pabalik nga kami ng cottage, ay nakita ko naman itong si Jeje mo na enjoy din dito sa sand. First time nga makikita ito ni Jeya, kaya ito naman yung naging reaction niya. So sobrang excitement ni Jeya dun sa laruan niya, nakalimutan niya na bumalik sa beach kaya nandito muna kami. Maya-maya nag-aya na rin siyang bumalik at dala-dala niya na nga yung bucket dog sand toys niya. Nasa around 100 pesos lang ito kaya naman sulit na kasi ang dami ng laruan. Kung gusto mo ito para sa baby mo ngayong outing nyo, nilalagay ko na lang yung link sa comment section. Nagsimula na nga maghukay si Jeya at umupo na nga muna ako dito sa tabi niya. Maya-maya binubuhusan na ako ng sand. Ano ba yan? Gusto pa ata akong ilubog ni Jeya sa sand dito. Maya-maya tinawag na rin kami para makakain. Masarap talagang kumain kapag salo-salo. At hindi nga kasama sa binayaran namin itong tent pero dahil kami nga lang yung tao dito, ginamit na namin. Di nga maintindihan yung panahon dito. Kanina maulan, ngayon naman maaraw na. Ang ganda ng mga ulap po. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang kami at eto na sumabak na kami dito sa dagat. Enjoy na enjoy si Jeya maglangoy. Padyak na ng padyak si Jeya kaya naman dapat pagkakasama mo siya dito malakas-lakas yung braso mo dahil mangangali ka talaga. Buti na lang kasama niya dito yung lola't lola niya Babadya na namang umulan wala pa nga akong planong maligo. Maya-maya nung umulan na nga napatakbo na nga ako dito sa may tent. Kaya ayaw ko pang maligo kasi aanlawan ko si Jeya tas maliligo na naman ako tas maya-maya liligo na naman. So parang ayun, alam niyo yun? Tayo na yun, puro ligo. Nagna-nap time na nga ngayon si Jeya at lumabas nga muna ako. Tumupo ako dito sa bench para naman makapag-me time at kumain ng chichirya. At ang sarap ng upo ko dito, maya-maya naman narinig ko umiyak na si Jeya kaya naman napatakbo ko ulit sa cottage. At kahit kagigising lang ni Jeya, for the go na agad siya sa beach, kaya naman binihisan ko na ulit siya at inayusan ng kanyang second outfit. Minsan lang makapag-beach, kaya naman todo-todo ang pa-aura ko kay Jeya. At magre-re-apply na nga ako netong sunscreen. At ito pa rin yung gagamitin ko. Gusto ko talaga yung amoy nito. At re-re-applyan ko din ng sunscreen si Jeya. Ganun pa rin. Buong katawan pa rin niya yung nilalagyan ko. Tsaka yung mukha niya. Pagkatapos ko nga siyang lagyan, ay lumabas na rin kagad kami. Dahil sobrang excited na naman ang bata bumalik sa beach. Buti nga ngayon wala akong nakalimutan. Lahat talaga dala na namin. Dami talagang pwedeng activity sa beach. Kaya nagdala kami ng badminton. At may dala rin kaming beach ball. Itong beach ball na to kay Jeje Munto pero inaagaw ni Jeya. Sabi niya mine daw. At ayan at pinag-aagawan na nga nila. Nagagalit pa nga si Jeya hanggang sa natumba na sa kamalditahan niya. Lahat talaga kami dito nag-enjoy. Even talaga yung mga pets namin. Grabe yung takbo ni Jeya dito. Tinakbo niya yung buong resort. At hinahabol niya nga, nag-aagawan sila ng bola ni Jejemon. For the hingal na nga ang lola. At saka katakbo nga, may part 2 ng pagdapa. Tatakbo pa rin kahit nadapa, gano'n naman talaga ang buhay, di ba? Tuloy-tuloy lang. At part 2 na nga ng kainan. Tamang-tama lang yung dinala naming pagkain. Dos na nga ito ng hapon, kaya naman pagkatapos namin kumain, magsiswimming na talaga ako. Kasi hanggang alas 5 lang kami dito Pagkatapos namin kumain, inantay pa nga namin si Papa para kasama namin siya mag-swimming. Medyo may katagalan, nag-gown pa ata kaya naglaro muna kami ng badminton. Medyo ang hirap nga lang mag-badminton dito kasi hindi patag. Pagkadating nga ni Papa for the swimming na agad kami. At inaaya na nga namin lahat ng kasama namin na mag-swimming para rin makapag-picture kami dito sa dagat. Dinala na rin namin si King dito kaya lang hindi rin nagtagal kasi marami ding asong pakalat-kalat baka mayroon pa siyang makaaway. At tinatry ko nga umaura dito sa dagat kaya lang parang hindi ko feel kasi parang kung balyena dito, Charles. Si Papa naman nag-aya, gusto daw niyang magpalibing dito sa buhangin. Etong si Jeya, ginawa naman ng mini swimming pool ng Tito Jed niya. Medyo palubog na nga rin yung araw ng mga oras na to, kaya naman nag-unti-unti na kaming maggayak.
at isa-isa na kaming naliligo. Plus mga alas 6 na rin nga kami natapos maggayak. Kailangan na naman namin ihanda yung sarili namin sa 4 hours na biyahe. Kung may chance lang talaga sana kami makapag-overnight, nag-overnight na kami. Kaya lang kasi may mga gagawin pa kami. Bawi na lang kami sa susunod kasi pag gantong malayo talaga kailangan overnight kasi ang sakit sa katawan, lalo na yung driver, kawawa din. Nandito nga kami, nag-stop over muna dahil medyo pagoda na at medyo nakaramdam na ng gutom ang mga person. O siya, dito na rin nagtatapos ng aming adventure. See you on my next vlog!